You are watching United Pentecostal Church Word in Season out of Season. Ang mapagpalang araw po ang aking pong ipinaparating sa lahat po ng ating pong tagapagsubaybay sa ating pong daily devotional message. Kung kayo po ay pinagpala ng program pong ito, pwede po ninyo itong i-share. Ito pong ating mga videos. Pwede po kayo mag-comment sapagkat ang layunin po ng ating program na ito ay to inspire, to encourage, and to become a channel blessing sa lahat. At ako po ay natutuwa sa inyo pong response, inyo pong patuloy na pagsuporta sa programang ito at patuloy pa nating palaganapin ang mabuting balita ng salita ng ating Panginoon. And this week, tayo po iikot sa subject na overcoming. Marami po tayong marinig patungkol sa subject pong ito, how to overcome different situations, how to overcome different experiences. At sa araw pong ito, pag-uusapan po natin ang overcoming rejections. Dahil yan po ang isa sa malaking conflict sa atin pong panahon ito. This generation, especially sa mga young people na meron pong tinatawag nating fear of rejection. Rejection will cause someone to lose his or her confidence and self-esteem. Yan po ang kadalasang nangyayari. Nawawala po yung tiwala sa sarili, yung self-confidence, kapag ka nakakaranas ng tinatawag nating rejection. Ngayon, pag-uusapan po natin, paano ba natin i-handle, paano po ba natin ma-overcome itong mga rejections na dumarating sa atin pong buhay. Isa pong kilalang tao at siya po yung tinaguriang the richest man in China. Wala pong iba kundi si Jack Ma. Siya po yung chairman ng Alibaba Group of Companies. Sa isa pong statement niya, nakaka-amaze at nakaka-encourage yung kanyang mga pananalita regarding rejections. Ganito po ang kanyang binanggit. I failed a key primary school test 2 times. I failed 3 times for the middle schools. For 3 years, I tried and failed in the universities. So I applied for jobs 30 times, got rejected. I went to even KFC when they came to China. 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one who got rejected. I applied for Harvard for 10 times, rejected. I think we have to get used to rejection. The only thing, never give up. Yung statement po niyang never give up sa kabila po ng mga rejections na kanyang pinagdaanan. Mula po sa pagkabata, sa kanyang pag-aaral, hanggang sa kanyang pagpasok ng trabaho, nakaranas siya ng napakarami pong rejections. Pero ang sabi niya, we must get used to it. Dapat tayo po'y masanay na sa mga bagay na ito. Ang tanging isang bagay na dapat nating panghawakan, huwag tayong susuko. The only thing, never give up. At sa biblical setting, biblical setup, marami po tayong halimbawa na mapag-uusapan dyan na dumaan sa tinatawag nating mga rejections. Ngunit na-overcome nila ito. At naniniwala po ako, itong subject natin ay magiging instrumento ng Diyos upang kung sino man po ang nakakaranas ng mga iba't ibang mga rejections, itong subject na ito ay makatulong sa bawat isa. Now, meron pong isang quotation na sinasabi, the pain of rejection cannot be avoided, but you can choose not to allow that pain to ruin the rest of your life. Minsan po dahil sa rejection, naapektuhan po yung ating pong buhay. Yung buong buhay natin. Di tayo nakakilos ng ayos, takot na tayong sumubok, nananatili na tayo doon sa ating comfort zone. Tandaan po natin yung sakit ng rejection ay hindi po natin to maiwasan. Pero mapipili po natin na wag nating hayaan na yung rejection na yan ay sirain yung buong buhay natin. Meron pa tayong mga bagay na dapat gawin. At purihin po ang Diyos dahil ito pong ating subject ngayon ay makakatulong sa atin how to overcome rejections. Maring ikaw, isa po sa nakakaranas ng fear of rejections. Kaya patuloy mong subaybayan ang program na ito dahil tayo po ngayon ay nakasiris sa subject na overcoming because I know that we are overcomers na mga nagtitiwala at sumusunod sa ating pong Panginoon. Nawa, sa araw po ng bukas, huwag po kayo mawala sapagkat tayo po ay magpapatuloy sa subject nating to, overcoming rejections. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon, sa Diyos ang lahat ng kapurihan.